Buo ang buhay sa mga kwentong makulay, at ang storya mo ang bumibida dito. Di-Remoir, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Di-Remoir, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Di-Remoir. Dear MOR, una sa lahat ay nais kong bumati ng isang magandang tanghali sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang G. Isa akong fan ng inyong programa. Naaaliw ako sa mga life story na naririnig ko sa tuwing makikinig ako ng Dear MOR. Noon ko pa gustong sumulat sa inyo, kaso ngayon lang ako nagka-oras na isulat ang kwentong ibabahagi ko. Naging masaya ang childhood years ko, Popoy at Hasmin. Akala ko noon, perfect family na kami. Kasi nakikita ko sa mga magulang ko ang labis na pagmamahalan nila sa isa't isa. Maayos naman ang pamumuhay namin noon. Kasi nagtatrabaho ang papa ko sa isang malaking kumpanya dito sa probinsya namin. Kaya naman hindi kami masyadong problemado sa buhay. Parang wala na yatang katapusan ang mga magagandang nangyayari sa buhay namin noon. Masagana at masaya kaming magkakasama. Hanggang sa dumating ang isang pagsubok sa buhay naming pamilya. G, anak, tulungan mo muna ako maglinis ng bahay. Sige po. Ano po bang gagawin ko? Magpunas ka na lang ng mga gamit. Oh, Freddy, ang aga mo naman yatang umuwi ngayon. May problema ba? Mayroon. Anong nangyari? Nagsara ang kumpanya namin. Ha? Bakit? Nalugi na raw kaya nagsara na lang. Hindi ko tuloy alam kung saan at paano ako makakuha ulit ng trabaho. Ang dami pa naman natin gastusin dito sa bahay, tapos si G, malapit na mag-college. Kailangan natin ng pera. Hayaan na natin. Wala na tayong magagawa eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap din tayo ng solusyon. Paano? Kung hindi ako kikilos ngayon, pare-parehas tayo magugutom. Ayaw ko namang patigilin ang anak natin sa pag-aaral. Kung umuwi na lang kaya tayo sa Surigao, may mga kamag-anak ako doon na pwedeng makatulong sa atin. Surigao? Kaso ang iniisip ko, umuwi na lang tayo sa probinsya namin sa Quezon. Doon may mga lupa tayong pwedeng sakahin. Mabubuhay tayo doon. Mas mahirap doon. Sa Surigao na lang. Marami ang tutulong sa atin doon. Hingi ako ng mga tulong sa kanila. Siya, sige. Ikaw ang bahala. G, halika rito. Bakit po, pa? Napagkasunduan namin ng mama mo na uuwi na lang tayo ng Surigao. Wala na kasi akong trabaho dito at hindi pwede mangyari yun. Kasi marami tayong gastusin at syempre ikaw, kailangan mong magpatuloy sa pag-aaral. Ayaw kong huminto ka kaya doon na lang muna tayo. Paano po yung pag-aaral ko dito, pa? Itatransfer ka na lang namin doon. Magugustuhan nyo na doon ng mga kapatid mo. Mas tahimik, makapag-aral ka ng mabuti. Okay lang ba? Sige po. Kung yun na lang din naman po yung tanging paraan eh. Pasensya ka na, anak ha. Pati ikaw nadadamay sa problema namin ng mama mo. Wala po yun, pa. Ang mahalaga naman po ay may solusyon na tayo. Tapos, buo pa rin po yung pamilya natin. Tama yun. Makakaya natin to kaya walang susuko. Ayan, malapit na akong matapos. Kailangan damihan ko to para marami akong mabenta. Kailangan ko pa naman ng pera. Natanggal ka na naman sa trabaho? Ano naman ginagawa mo, ha? Bakit sa tono ng boses mo, ako pa yung may kasalanan? Wala akong ginawa. Hindi ko nga alam kung bakit ako tinanggal eh. Ang sabihin mo,
Hindi mo pinagbuti ang trabaho mo. O sige, paano na tayo niyan, ha? Kailangan na magmatrikula ni G sa susunod na buwan. Saan tayo kukuha ng pera? Manghiram ka muna dun sa iba. Babayaran naman kagad kapag nagkatrabaho ako eh. Mangungutang na naman? Freddy, ang laki-laki na ng mga utang natin. Gusto mo pang dagdagan? Aba, baka mamaya, mga pulis nang kakatok sa bahay natin. Kaya nga maghahanap ulit ako ng trabaho para magkaroon tayo ng pera. Ang hirap kasi sa'yo, puro init ng ulo ang pinapairal mo. Imbis na tulungan mo ako sa problemang ito, nakikisabay ka ba? Huwag kang umalis! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Kaysa makipagdakdakan ako sa'yo, maghahanap na lang ako ng paraan para magkapera. Buisit! Bakit ang kalat na naman dito? G! Hindi ka ba naglinis? May ginagawa lang po ako, Mama, dito sa kusina. At ano na naman yan? Ano bang ginagawa mo, bata ka? Wala ka na bang ibang alam na gawin kundi ang magkalat, ha? Gumagawa po kasi ako ng... Halika rito! Ma, tama na po! Aray, Ma! Imbes na tumutulong ka dito sa bahay, dumagdag ka pa, para kang bata. Kailangan ka pang bantayan. Para sana naman yan, ha? Gastos ang ginagawa mo, ah. Gumagawa lang naman po ko na ice candy para itinda po sa school, me. Kailangan ko po kasi ng pera. Alam ko naman po wala po kayo maibibigay sa akin ni Papa, kaya ako na lang po gumagawa ng paraan. Maglinis ka ng bahay. Popoy at Hasmin, naging mahirap ang pamumuhay namin noon at nahirapang mag-adjust. Ang ginawa ko para makatulong sa mga magulang ko ay yung magtinda ng ice candy at ice water sa school namin. Ako ang gumagawa ng mga projects ng mga kaklase ko para may pangbaon lang kami sa araw-araw ng mga kapatid ko. Kahit parehong may trabaho ang mga magulang ko, hindi pa rin sapat yun sa pang-araw-araw na gastusin namin sa bahay. Simula noon ay palaging nag-aaway na ang mga magulang ko at ang palaging dahilan ay pera. Sa tuwing nag-aaway sila, ako ang napagbabalingan ni Mama. Sa akin niya binubuhos ang lahat ng galit niya kay Papa. Nang dahil doon, parang naisipan kong tumakas na lang sa buhay naming yun. Roji, di ka pa uwi? Ayoko po muna umuwi sa bahay. Bakit naman? Kasi po paniguradong pag-aaway lang po ni na Papa sa ni Mama yung maririnig ko sa bahay. Para nga pong ayoko na umuwi. Palagi po kasi ako napagbubuntungan ng galit ni Mama. Kaya ba may mga pasaka dyan sa braso mo? Siya pang may gawa niyan? Opo. Di ko nga po alam kung bakit ako na lang po ang palaging nakikita ni Mama. Wala naman po akong ginagawang mali. Ay, intindihin mo na lang sila. Siyempre kapag ang tao, problemado lalo na sa pera, mabilis talagang uminit ng ulo eh. Di ba nasabi mo nun na natanggal sa trabaho yung papa mo? Kaya siguro sila nagpapangabot dahil sa dami ng problema. Bakit po pati ako dami sa galit nila? Hindi naman po ako yung nagtanggal kay Papa sa trabaho eh. Pero bakit parang pakiramdam ko ako po yung sinisisi ni Mama? Hindi sa ganun yun, G. Intindihin mo na lang. Pustahan tayo kapag nagkaroon na sila ng maayos sa trabaho, magiging mabait ulit sa yung mama mo. Yan talagang isang pamilya. Dapat merong isang iintindi para umayos yung lahat. Kayo po, bakit wala pa rin po kayong asawa hanggang ngayon? Di ko rin alam eh. Siguro, hindi ko pa nahanap yung taong para sa akin. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay magkaroon ng anak. Ba't ka natahimik? Para po kasing gusto ko na lang pong mag-asawa para makaalis na ako sa bahay. Ano? Ba't yun ang naisip mong paraan? Wala lang po. Kung ako na lang po ang maging asawa niyo. Ano? Seryoso po ako doon. Gusto ko na kasing umalis ng bahay. Hindi. Hindi pwede, G. Bata ka pa. 30 anyos na ako. Baka makasuhan ako ng mga magulang mo. Hindi naman po yun. Kusa naman po ako sumama sa inyo eh. Sige na po. Ako na lang po. Ang gusto ko lang, anak, hindi asawa. Di, ako na lang po magbibigay sa inyo nun.
Hindi pwede, G. Bata ka pa. Marami ka pang magagawa sa buhay. Masyadong mabigat na responsibilidad ang gusto mong mangyari. Dapat nga nag-aaral ka ng mabuti ngayon eh. Graduating ka na, diba? Mag-focus ka sa pagpasok sa college. Ayoko na po. Nahihirapan na po ako eh. Kaya sige na po. Ako na po ang kakausap sa mga magulang ko. Papayag naman po yun eh. Hindi papayag ang mga magulang mo. Babae ka, mahihirapan yung mga magulang mong pakawalan ka. Bibigyan naman po kita ng anak eh. Basta ilayo mo lang ako dito kasi ayoko na talaga sa bahay. Magiging mabuti akong asawa. At magiging mabuting ina sa magiging anak mo. G, malito. Maling malito. Hindi na po yun mahalaga. Magiging tama din yun. Pag-iisipan kong mabuti, ha? At gusto kong pag-isipan mo rin yung mabuti. Naniniwala ako na dadala ka lang ng emosyon mo, kaya naiisip mo yung bagay na yan. Anong sinabi mo? Mag-aasawa ka na? Wala naman ako nababalitaan na may boyfriend ka na. Meron na po ngayon. At gusto na po namin magsama. Tapos ano? Maghihirap ka din tulad ng papa mo. Nag-aaral ka pa lang, G. Bata ka pa. Pag-aasawa na agad ang nasa isip mo. Kaya ginagawa namin ang lahat ng papa mo para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Tapos, itong sasabihin mo sa amin? Sige nga, anong dahilan mo? Dahil ayoko na po dito. Hirap na ako sa pamilyang tunay eh. Kaya sa halip na magtiis ako, mag-aasawa na lang po ako. Baka doon guminahawa pa yung buhay ko. At kailan ka pa naging maginhawang buhay ng isang taong maagang mag-asawa, ha? Hindi mo man lang ginamit ang utak mo, G. Sumasabay ka pa sa mga problema dito. Kaya nga po alis na lang ako eh. Dahil ayoko na po maging pabigat. Sa araw-araw na nawadaan ay ako na lang ang palagi mo nagiging problema. Ayaw mo ng problema, di ba? Kaya ito, alis na lang po ako. Sa tingin mo, papayagan kita. Sinasabi ko lang po na mag-aasawa na ako, pero hindi ako humihingi ng permiso. Hindi ako papayag. Ako pa rin ang nanay mo. Ako masusunod. Minor de edad ka pa kaya wala kang magagawa kundi sumunod sa akin. Popoy at Jasmine, hindi ko alam kung tama o mali ba ang desisyon kong magpakasal kay Ed. Ang gusto ko lang kasi noon ay makatakas sa buhay ko. Natuloy ang pagsasama naming dalawa hanggang sa nagkaanak nga kami. Nagkaayos kami noon ni Mama dahil sa una niyang apo. Naging maayos naman ang lahat at wala akong problema sa financial dahil nagagawa naman ni Ed ang tungkulin niya bilang isang asawa at ama sa anak namin. Akala ko magiging maayos ng lahat. Akala ko ito na yung buhay na matagal ko nang gustong maranasan. Pero nagkamali naman ako. Nasaan na ba yun si Ed? 11:00 na ng gabi So, ba't gising ka pa? Gabing-gabi na. Masama sa'yo nagpupuyat lalo na't buntis ka ngayon. Hinihintay kasi kita. Saan ka ba galing? Sa kaibigan ko. Napahaba yung kwentuhan namin kaya hindi ko na malayan ng gabi na pala. Si Gian, tulog na ba? Oo, kanina pa. Ed, bakit namumula yung mga mata mo? At parang puyat ka yata. Okay ka lang ba? Wala to. Baka na-irritate lang yung mata ko kaya namumula. Kati nga eh. Akin na yung bag mo. Dadaling ko na sa kwarto. Hindi na. Ako na. Ha? Sige na, ako na. Ako na. Ay, hindi pala. Ilabas mo na lang yung mga gamit mo dyan sa bag mo para malaban ko bukas. Ang dumi-dumi na. Hindi. Huwag na. Ako na lang. Naku, ano ka ba? Okay lang sa akin. Saka pagod ka sa trabaho, kaya gusto ko magpahinga ka na lang, okay? Buntis ka. Hindi ka dapat nagkikikilos. Wala naman akong ginagawa dito kaya akin na yung bag mo. Huwag na nga, huwag na. Bakit pa ayaw ibigay yung bag mo? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Ang gusto ko lang yung magpahinga ka ng mabuti. Masela ng kalagayan mo at ayaw kung may mangyari sa inyong dalawa ng magiging anak natin. Alalahanin mo,
Pangalawa na natin yan, kaya dapat mas mag-ingat ka ngayon. Excited pa naman si Gian na magiging kapatid niya. Sige na nga. O siya, matulog na tayo. Kanina pa ako inaantok eh. Sige na. Tara na. Ed, halika nga muna dito sa sala. Tulungan mo ako dito sa mga tinitiklop kong damit. Ed, nasan ka ba? Tulungan mo naman ako dito. Naku, nasa na ba yun? Ay, nalaki ng tiyan ko. Wala pang gusto tumulong sa akin dito. Ed! Baka naman nasa kwarto. Naman ang usok dito. Ed? G! Ano bang ginagawa mo dito? Lumabas ka, mausok! Lumabas ka! Anong ginagawa mo, ha? Bakit mausok dito sa kwarto natin? Huwag mo sabihin sa akin. Huwag mo sabihin tama nga yung mga naririnig kong gumagamit ka. G, sorry sinubukan ko namang iwasan ng paggamit kaso di ko talaga natagalan eh. Yan ba yung dahilan kung bakit dumadalas ang hindi mo pag-uwi dito, ha? Sa bahay ng mga kaibigan mo ginagawa yan? Ano? Ed naman! Sa tingin mo ba magandang impluwensya yan sa anak mo, ha? Paano ko si Gian na nakakita sa'yo? Anong dahilan yung sasabihin mo? Alam mo naman na hindi tama yung ginagawa mo, ba't ginagawa mo pa? Sinusubukan ko naman eh! Sinusubukan ko pero di ko kaya! Nagawa mo na nga, diba? Bakit hindi mo pa tinuloy-tuloy yung pag-iwas? Hindi mo ba alam na yan mismo ang hihila sa'yo pababa? Sisirain lang yun yung buhay mo, yung buhay natin! Hindi ko kayang iwasan eh. Hindi ko maiwasan, parte na ng buhay ko eh. Ano? Parte na? So ano na ngayon? Hindi mo iiwasan, ganon? Gee. Hahayaan mo na lang na sirain niya ng lahat ng pinaghirapan mo? Man. Tapos makikita ka ng mga anak mo na gumagamit niyan? At kung sakali magaya sila sa'yo, ano na lang payo yung sasabihin mo sa kanila, ha? Ano? Panigurado hindi sila makikinig sa'yo. Dahil ano sasabihin nila? Kung ikaw nga gumagamit, bakit sila hindi pwede? Ed naman, mag-isip-isip ka naman! Hindi ka na binata, may asawa at anak ka na, ano ba naman? Please naman, Uwe. Hindi ko kaya intindihin ang mga pinaggagawa mo. At kung hindi mo ititigil yung ginagawa mong yan, mapipilitan akong iwan ka at dadalhin ko ang mga anak ko! Popoy at Hasmin, wala rin ako nagawa noon kundi ang magtiis para sa dalawa kong anak. Naisip ko kasi na kung sakaling ang iwan ko si Ed, paano naman kaming mag-iina? Hindi ko sila kayang buhayin, kaya kahit mahirap, tiniis ko ang lahat. 14 years akong nagtiis sa isang relasyon na puno ng away. Hanggang sa lumaki na nga ang mga anak namin, ganun pa rin ang sitwasyon naming dalawa. Nakaramdam ako ng pagkapagod sa buhay ko. Kailan ba ako magiging masaya? Kailan ba ako makukontento sa buhay ko? Ito na ba ang kapalit sa mga nagawa kong desisyon sa buhay ko? Na kung sana, nag-aral na lang ako ng mabuti at tiniis na lang ang buhay ko. Sana kahit papano, naging maganda ang buhay ko. Pero wala na akong magagawa. Ito na ang pinili ko. Pero hanggang kailan ako magtitiis?
Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya. 12:52 na po ng tanghali at ang oras at sa ating yan ng Allertine, Bear Brand, Wholesome, Right Med at ng Touch Mobile. Gusto mo yon, Hasmin, yung inaalok ka, di ba? Hindi ko gusto, charot. Pagkapagkain yan. Pahirap ka! Eh, Nakakaloka. Bakit ba kasi? Basta gawin mo lang ng gawin. Akong bahala sa'yo. Eh, nako, pag eto, ang memo sa akin, ipapasa ko talaga sa'yo, ha? Nalilito ko sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Parang itong si ate. Charing. Ayan, nakakalito. Syempre, iba-iba ang atak natin sa buhay, di ba? Yan yung sinasabi. Para sa mga maraming kabataan ngayon, sana nakikinig kayo, ha? Na hindi solusyon ang pag-aasawa, o maagang pag-aasawa para lang makatakas sa mga problema sa pamilya. Ano ba, napaka-old school naman ng mga pamamaraan ninyo. Nakakainis kayo. Nauso na lahat ang internet, Skype, Facebook, Instagram. Yan pa rin ang paraan ninyo. Alam mo, Panahon pa yan ni Mahoma. Sino ba Panahon yan? pa yan ni Kopong-Kopong. Yung para makatakas kayo sa kahirapan, nag-aasawa na lang kayo. Akala nyo ba pagka nag-iba kayo ng bubong na tinitirhan, magbabago rin agad yung kapalaran Ibahin ninyo? nyo naman ang style nyo, ang bulok-bulok na. Para makatakas kayo sa kahirapan. Subukan ninyong Magsumikap. di ba? Kung hindi talaga kayo magsumikap, subukan yung sumali sa mga sa mga modus, ganyan. Yan ang mga madaling paraan. Mag-networking. Na magkano ang unang... Ang unang bayad, 1, 2. Tapos? Diba? Tapos exit ka after 10 days. Mag-recruit ka na mag-recruit para yung 10 days na exit maging 2 days lang. Ganyan. Diba? Mag-invest ka. Charing! Tapos magkano yung makukuha mo? Mga 9,800. Diba? Mga ganon. O kaya magbenta ka ng mga produkto na may mga picture sa internet. Marami yan eh. Correct. May picture, lahat ng specs, nandyan, lahat ng detalye, pati presyo. Ipadala mo na lang yung pera daw. Tapos kapag naipadala mo na yung 50%, i-deliver na. Pero, kailangan mo na ipadala yung another 50%. Ang matindi rito, hindi yung mga scammer, Hasmin eh. Ano? Matindi, mga bumibili sa scammer. Diba nga? Ang investment lang nila, picture. Picture lang at chika. Yan. Ganun diba? din ang nangyari dito kay ate. Ang investment niya lang ay yung akala. Ang investment dito naman ni Kuya yung chika. Diba? Nauto si ate. Nag-take advantage dun sa kabataan ni ate. Pero alam mo, sa totoo lang, dear, ay naku, ako naaawa sa'yo, diba? Bagamat yan ang nangyari sa buhay mo, sorry ha, pero nakakainis, ikaw may kagagawan yan, ayan ang nga sinasabi ko. Diba? Ayan nga, ang bata-bata mo pa, nag-asawa ka, nagpaanak ka lang, nagpabumbum ka lang dyan, ang ending, durugista asawa mo, hindi mo masyadong kinilala. Yan. Tapos ito pa yung isa dyan, Hasmin, Ayan, kapag ka talaga magulo ang isang pamilya, katulad nito nangyari sa pamilya ni G. Diba? Pagka ganyan, hindi nakikita magkasundo yung magulang, kapag ka nag-uusap, lagi nag-aaway, wala na silang room para makapagtanong, makahanap ng karamay sa mga magulang. Ito para sa mga magulang na mga masisipag, lagi na lang tampuhan, lagi na lang nag-aaway, ha. Ayan, kailangan makakausap nyo rin ang mga anak ninyo. Dahil kita nyo, ayan, kanino nakakuha ng advice? Sa kapitbahay na mas nakatatanda. Correct. Nag-take advantage tuloy yung thunder, di ba nga? Pero hindi, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, I believe naman, Popoy, na yung kabataan noong sinaunang panahon o nung mga, sabihin natin, 10 years ago, iba na ang mga... na ngayon. Malamang sa malamang, nakakaloka kapag hindi sila tumanda. Nakakatakot yun. Ano yung immortal? Yun ang peg. May sa vampira yung mga gano'n. Hindi tumatanda. Pero hindi ako, I believe na malaki na ang pinagbago ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon. Na I believe yung mga kabataan ngayon, mas malakas na ang personality. Mas matatag na nga kung tutuusin dapat ang personalidad ninyo dahil nga sa dami naman ng problemang nangyayari. 'Di ba? Sa Pilipinas, sa paligid ninyo ngayon, dapat nahasa na, 'di ba? Kaya yun nga, sa mga
kabataang nakikinig ngayon, kung halimbawa ganyan ang mga magulang ninyo, nag-aaway, ganyan-ganyan, magkaroon kayo ng sariling disposition. Disposition sa buhay. Makapag-isip kayo ng tama. Hindi yung, di ba, ang agad-agad na gagawin ninyo, hahanap kayo ng escape, di ba? Escapism, mga ganyan ang eksena. Di ba? Tapos, mali naman yung pamamaraan ng pagtakas ninyo. Buti sana kung sa maganda kayo pupunta, hindi din, di ba? So, matuto kayong timbangin yung tama at yung mali. At huwag kayong matatakot na magtanong. Diba? Huwag agad, hindi naman agad jowa, hindi agad asawa ang solusyon dyan. Diba? Atakas na ako sa amin. Maiba na yung bahay ko, yung environment ko. Correct. Hasbin, pwede mo nang tanggalin yung kamay mo sa bewang kasi kaninang I believe ka. I do believe. Ayan, ba't ganun kapag I believe, nakaganon sa kasi bewang? Kasi nga, nakapamewang ako. Kasi ganyan talaga mga Miss Universe. Pang beauty lahat contest? Lahat na sabihin nakapamewang. Pag bibili nga ako, pabili nga po ng candy. Because I believe. Because I do believe that candy is the sweetest thing that ever invented in the universe. And for that, thank you very much. Ayan, ito na. Sabi ni Raymond Ortega, hindi kasi sagot ang pag-aasawa. Kala ko, matatakasan mo. Kala mo, yung totoo, pato ka na ba? Ang gulo nga nito akala mo matatakasan mo problema mo, no? Yan tuloy, problema pa rin. Mula naman kay Joy Domingo, hello Popeye at Hasmin. Grabe si ate ang aga mag-asawa. Kaloka, kawawa naman yung mga anak mo. Ayan, sabi ni Joy. Ayan, si Joy na, talaga, mas sweet pa to, Hasmin, sa candy. Arnival. Diba? Arnival. Sabi niya. Maganda dyan. Ang saya-saya kaya dyan. Sa Arnival. Fiesta Arnival. Ang hilig ng mga bata dyan sa Arnival. Inabot mo pa ba yung dito sa Cubao noon? Inabot ko yan. Pero hindi ako nakapasok doon. Kasi doon ako sa may Boom na Boom. Sa CCP, Boom na Boom. Tsaka sa Big Bang Alabang. Alam mo yan? Boom na Boom sa Pasig. Boom na Boom sa may Pasay. Hindi ba? Sa Pasay yun. Sa Rojas Boulevard. Meron din dati. Sa Pasig? Payanig sa Pasig! Diba yan? Ano boom na boom sa Pasig? My God! Yan ang mga magkakalaban. Boom na boom! Sa may Anik. Boom na boom sa may CCP. Payanig sa Pasig. Yun. Big Bang Alabang. Kaya nga, pinalitan na. Totoo. Alam ko yung payanig sa Pasig, nakapunta ako dyan. Boom na boom sa Pasig. Ninagyan mo pa ng branch sa Pasig. Sa Pasay lang yan. Dyan ako sa boom na boom lagi. Kapag magpapasko na, may mga perya-peryahan. Pero ang talagang pinupuntahan namin dyan, yung horror train. Imbis na matakot kami dun sa mga multo, yung multong natatakot sa amin. Yung tatay ko, naloka ako sa tatay ko pag nandun kami sa horror train. Siya yung nanggugulat sa mga multo. Sabi ko, Dad, parang baliktad. Diba dapat tayong ginugulat? Kaya ito, bet mo bang sumideline? Meron pa bang ganun doon? Wala na. Sarado ng boom na boom. Yan yung mga na-miss na mga kabataan ngayon. Correct. Meron naman mga iba pa dyan. True. Ito, sabi niya, Erlyn Lumotos, ayan kasi, yan napapala ng babae, ang bilis magdesisyon, mag-asawa. Mahirap mag-asawa, lalo na at may bisyo pa siya. Magsisi ka man ate, pero huli na. Sabi naman ni Erlyn Lomotos, ayan kasi. Talaga? Ayan ang favorite mo siya, no? Ay, totoo ba? Kababasa ko lang kasi. Di kaya itong kasi binilagpasan mo si Resani, nag-text. Pakisabi kay Popoy, may atraso ba ako sa kanya? Ba't nilagpasan niya ako? Mula kay Resani Masalihit. Magandang tanghali, Popoy at Hasmin. Sarap kotongan yan si ate. Ay, hindi kami nangungutong. Ang ginagawa namin ay KKK. Kambala, kobrang konyat, wapak na wapak sa bunbunan hanggang bungo. Dapat ganyan kay ate, hanggang bungo talaga din na jackhammer yung bungo. Ayan, nako ate, ako panganay ako sa 7 magkakapatid pero hindi ko naisip na mag-asawa para lang makatakas sa pamilya na magulo. Ako, wala ang mama ko, kasama ko lang ngayon sa bahay si Papa. Nakonsumisyon ko at 4 ko na lang na kapatid dahil umalis na ang 2 kasi ang hirap na din sila. Nako ate, nasa huli lagi ang pagsisisi. Yun, dapat pala ito si Rezani ang kinakausap nitong si Kaya si G. nga Ayan, mamaya pa mga kapamilya, ang ilan pa sa inyong mga opinion na itinetext sa amin dito sa 2366 at syempre sa mga i-message ninyo sa ating Facebook fan page. Oras na natin, 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. At ang oras sa atin yan ng Sun Cellular Loperamide Ditabs, Disfrutatide at ng ano ba ito? Itong kineming ito, oo.
Ang dami kasi nating sponsor. Diba nga? Ayan. Hati din sa atin ng Sammy. Drinking water. Diba nga? Kaya naman ako mga kapamilya, antabayan natin sa part 2. Ano pa ba mga pahirap ng durugistang asawa ang maibibigay nito kay Ate G? Pero si G, merong record na tumatakas na kapag maraming problema. Correct. Dito kaya tatakas kaya siya sa huling parte? Tatakas kaya siya dahil makukulong na daw sila. Charing! Mahuhuli sila nagpapat session. Charing keme. Alamin natin yan sa part 2 ng storya ni Ate G. Kaya naman, if you can't beat it, join them. Charing! Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9. My Only Radio. For life. MOR 101.9 for life. Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay, at ang storya mo ang bumibida dito. Dear MOR, mga kwento ng adik sa pag-ibig. Dear MOR, puno ng drama at kilig. I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo, mabigyan ng kulay sa Dear MOR. Dear MOR. Popoy at Hasmin, nagpatuloy ang buhay namin yun. Ginawa ko ang lahat para mapabuti ang buhay ng mga anak ko. Hanggang isang araw ay kinausap ako ng 2 kong anak. Sinabi nilang kung gusto kong umalis sa piling ng tatay nila ay gawin ko daw. Kung sila ang inaalala ko, huwag daw akong mag-alala dahil alam nilang hindi sila pababayaan ng tatay nila. Dahil doon ay napaisip ako, baka ito nga ang tama kong gawin. Kaya umalis ako sa bahay at iniwan ang mga anak ko kay Ed dahil alam kong mas mabibigyan niya ang mga ito ng magandang kinabukasan. Every week ay pinupuntahan ko sila doon. Naging maayos naman ang naging buhay ko. Akala ko nga noon ay wala na akong pag-asa na makahanap pa ng lalaking mamahalin ako. Hanggang sa nakilala ko si Noy Noy sa Facebook chat. Una ay ayoko sa kanya dahil inakala kong hindi niya ako seseryosohin. Pero hindi pala. Nauwi ang lahat sa panliligaw niya sa akin. Nagkaroon ako ng alinlangan dahil natatakot akong masaktan. Pero hindi ko maikakaila na kahit papaano ay nagkakaroon na siya ng puwang sa puso ko. Hello? Hi, G! Kumusta ka na? Okay lang. Para namang hindi tayo nag-usap kagabi sa Facebook, Siyempre, na-miss kita eh. Sus, binobola mo na naman ako. Bakit ba lagi mo iniisip na binobola kita? Kasi ka na naman talaga yung ugali mo, di ba, bolero? Hoy, kahit kailan hindi kita binola. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Siya. Hindi ka na nambobola para hindi ka na mangulit. May gagawin ka ba sa Friday? Wala naman. Bakit? Tara, mag-date naman tayong dalawa. At bakit naman ako papayag na makapag-date sa'yo, Aber? Kasi pinayagan mo akong manligaw sa'yo. Kaya papayag ka din na makipag-date sa akin. Ayos ba? Ganun ba? Siya. Tumigil ka na sa paniligaw mo sa akin para hindi na ako maging obligado sa pakikipag-date sa'yo. Hoy, wala namang ganun. Ito naman parang nagbibiro lang eh. Hayaan mo lang kasi akong ligawan ka. Promise hindi ka magsisisi sa akin. Sus, gasgas na yung linyang yan eh. Nagamit tayo ng maraming lalaki. Wala na ba iba? Sige ito. Magsisisi ka kapag hindi mo ako sinagot. Hindi gasgasin ha. Pangklase rin ang kakapalan ng pagmumukha nito eh. No? Kapal Kahit yata sampalin kita ngayon na sobrang lakas hindi mo mararamdaman, no? Wala namang ganun. At saka biro lang naman yun eh. Siyempre, nasa iyo pa rin yung desisyon. Kung sa palagay mo, hindi ka magiging masaya sa akin at hindi mo nga ako mahal, wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang yun. Basta ako,
gagawin ko ang lahat para lang mahalin mo at mapatunayan ko sa iyong malinis ang intensyon ko. Naks naman. Parang pinaghandaan mo yung linyang yan ah. Totoo kaya yun. Hindi ako magagalit sa iyo kung ayaw mo talaga. Ayaw naman kitang pilitin sa isang bagay na alam kong hindi mo gusto. Tsaka hindi masaya yung pilitan sa isang relasyon. Kailangan parehas tayong gustong pumasok doon. Ay naku, pakonsensya lang. Nararamdaman ko na eh. Hindi yung pakonsensya. Totoo yun. Hihintayin ko yung sagot mo, G. Sa tanong ko, pwede ba kitang maging girlfriend at mahalin habang buhay? Sus. O siya, magkita tayo sa Friday at sasabihin ko sa'yo kung ano yung desisyon ko. Okay? Uy, nandiyan ka pa ba? Hello? Oo. Medyo kinabahan lang ako doon sa sinabi mo. Eh di ayaw mo na. Hindi. Siyempre gusto ko. Gusto ko. Kinakabahan lang talaga ako sa magiging desisyon mo. Pwedeng, pahingin ng clue? Huh? Anong klaseng clue? Kung matutuwa ba ako o hindi. Ay, ayoko nga ibigay sa'yo. Siyempre, obvious naman yung hinihingi mong clue, no? Wala nang surprise. Basta malalaman mo na sa Friday, okay? O siya, bababa ko na to. May gagawin pa ako. Bye! Sige, kita na lang tayo sa Friday. Total naman, tapos na tayong kumain. Pwede mo na sabihin sa akin yung desisyon mo. Handa ka na ba kahit ano yung maging desisyon ko? Oo naman. Alam mo yan mula sa umpisa pa lang nung nanligaw ako sa'yo. Sigurado ka, ha? Baka naman kapag no ang sinagot ko, bigla mo na lang ako awayin dito at buhusan na kumukulong tubig, ha? Hindi ko gagawin yun. O, sige. Paano kung hindi ang sagot ko? Anong gagawin mo? Wala. Yun desisyon mo eh. Siguro maghihintay na lang ako sa'yo hanggang sa kaya mo na ako mahalin. Oh, talaga? Kahit na nararamdaman mong parang walang pag-asa na mangyari yung gusto mo? Oo. Ang buhay naman puno yan ng surprises eh. Malay natin, sa ngayon, ayaw mo, tapos sa darating na araw, ma-realize mo na mahal mo pala ako. At kapag nangyari yun, ang gusto ko, nandito ako sa tabi mo. Paano naman kung oo ang isagot ko? Aba, ayan yung sinasabi nating ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo. Araw-araw kitang mamahalin at paparamdam ko sa'yo na hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Well, oo, may mga pagkakataon na pwede kitang mapaiyak o masaktan, pero kahit kailan, hindi kita iiwan. At kung magkaroon man ako ng pagkakamali sa'yo, asahan mong babawi agad ako. Ano yung sagot mo? Kanina pa ako kinakain na kaba dito, oh. Hindi na nga ako mapakali, tapos... Oo. Ha? Ang sabi ko, oo. Pumapag na ako maging tayo na. Yes! Uy, ano ba? Huwag ka nga maingay dyan. Talaga to, pinagtitinginan na tayo dito. Nakakahiya ka. Hindi nga. Tayo na talaga. Oo nga, ang kulit ah. Alam mo, hindi ka magsisisi sa akin. Promise. Aasahan ko yan ah. Pwedeng ipayakap? Sige, girlfriend mo na ako. Pero, okay lang ba kahit long distance relationship tayo? Kasi 'di ba, hindi naman pwedeng palagi tayong magkikita. Baka nga 1 o 2 beses lang tayo magkita sa loob ng 1 buwan eh. Walang problema yun sa akin. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Kakayanan natin yun. Magtiwala ka lang. Sige. Ikaw may sabi eh. Magtitiwala ako. Popoy at Jasmine. Nagpatuloy ang buhay naming yun. Pero napag-alaman ko na may naunang asawa pala si Noynoy. Pero nagkahiwalay din silang dalawa. Ongoing ang process
ng annulment case ng asawa ni Noynoy, kaya naman hindi ako kinabahan sa pinasok kong relasyon. Nalaman yun ng nanay ko, kaya naman naisipan niyang ipakasal ako sa pamangkin ng best friend niya na isang seaman. Abot hanggang langit ang pagtanggi ko noon at nagkaroon na naman kami ng samaan ng loob. Dahil doon, sinabi ni Noynoy na magsama na kaming dalawa sa Davao at pumayag naman ako. Nang makarating ako doon, saka ko lang nalaman na sa iisang apartment building lang nakatira si Noynoy at ang ex nito. Pero sinabi naman niya sa akin na wala raw ako dapat ikabahala dahil ako naman ang mahal niya. Tiniis ko yun dahil mahal na mahal ko siya at kahit pa nga alam kong ginagawa ng ex niyang lahat para magkabalikan pa silang dalawa. At dahil sa may tiwala ako kay Noynoy, pinanghawakan ko ang lahat ng mga binitiwan niyang salita sa akin. Bakit ngayon ka lang? May binili lang ako sa labas. Haba kasi ng pila kaya natagalan ako. May problema yata doon sa cashier. Talaga? Paano ka napunta ng grocery kung nakita ko yung tsinelas mo sa tapat ng pinto ng ex mo? Umamin ka nga, Noy. May nangyayari ba sa inyong dalawa, ha? Ano? Umamin ka sa akin. Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Baka may makarinig sa'yo. At ano naman ngayon, ha? Bakit? Ayaw mong may makarinig na iba sa mga pinagagawa ninyo, ha? Na kahit may kinakasama ka na dito sa apartment mo, nakikisaw-saw pa rin siya sa relasyon natin, ganon? Walang nangyari sa amin. Humingi lang siya ng tulong sa akin kaya nandun ako sa kanya. At ano namang klaseng tulong yun? Tulungan mo siya sa mga kalandian niya, ganon ba, ha? Nakamutin siya? Ang kapal naman ang mukha ninyong dalawa, lalong-lalo ka na! Ano akala mo sa akin, ha? Ano akala mo sa akin, Noynoy, tanga? Na hindi ko alam na maliban ka sa ex mo, may mga iba ka pang babae? Noy, ano pa bang kulang sa akin, ha? Dahil lang ba sa nalaglag ko yung anak natin kaya nawalan ka na ng amor sa akin? Ganun ba yun? Hindi yun ang dahilan. Ano ba? Wag mo nga akong hawakan! At ano naman ang dadahilan mo sa akin? Nakaibigan mo lang sila, ha? Hindi ako bata para utuin mo ng ganito. Sabihin mo na lang sa akin kung ayaw mo na, lalayo naman ako eh. Hindi ko na ipagpipilitan pa yung sarili ko sa'yo. Ayoko. Hindi ako papahayag. Mahal na mahal kita, yan ang palagi mong tatandaan. Pero bakit ganito yung ginagawa mo sa akin? Bakit parati mo na lang ako niloloko? Bakit palagi mo na lang ako pinagmumukhang tanga? Minahal naman kita eh, pero bakit ganito yung ginagawa mo sa akin? G, makinig ka sa akin. Anak lang ang gusto ko. Hindi na ako bumabata. Ano namang klaseng dahilan yan, Noy? Hindi mo ba alam na nababastos muna ako sa mga ginagawa mo, ha? Walang pinagkaiba yun sa panloloko! G, intindihin mo ko. Kahit ito lang. Hindi naman kita pinabayaan, di ba? Sa'yo naman ako umuwi. Ang gusto ko lang, magkaroon tayo ng anak. Ayoko ng ganitong sitwasyon. Ayoko na marami akong kahatid dyan sa atensyon mo. Ayoko habang buhay na lang ako may takot na nararamdaman na kapag nagkaanak ka na sa iba, iiwan mo na lang ako, sila ang pipiliin mo. At kapag nangyari yun, wala akong kayang gawin. Dahil may mga bata na sa sitwasyon eh. Kaya mas mabuti na lang kung tapusin na natin to. Ngayon pa lang magkanya-kanya na tayo. G. G, mahal na mahal kita. Talagang mahal mo ko. Bakit ganito yung ginagawa mo sa akin? Bakit ganito? Bakit imbis sa patunayan mo sa akin na talaga totoo yung nararamdaman mo, mas binibigyan mo pa ako ng rason para huwag maniwala sa'yo? Ayoko na. Napapagod na ako eh. Bumalik ka na lang sa akin kung talagang ako lang talaga yung mahal mo. Kung kaya mong mabuhay kahit ako lang ang kasama mo. G! G! Popoy at Hasmin, nagdesisyon akong umalis at iwanan na lang siya. Kaso nang paalis na ako ay naging fully booked naman ang lahat ng sasakyan pauwi sa probinsya namin dahil peak season daw.
Sinundo niya ako noon at nagmakaawang huwag na akong umalis. Sinabi pa niyang lilipat na lang kami ng tinitirahan para lang makampante ako. Pinagbigyan ko siya ulit, kaso nalaman kong marami pa rin pala kami sa buhay niya. Sabi niya, bigyan ko lang daw siya ng anak ay magbabago na daw siya. Nagtiis ako. Dahil na rin sa buntis na ako noon kaya wala akong nagawa kundi ang manatili na lang. Ginawa ko ang lahat ng pag-iingat para sa pinagbubuntis ko. Pagkatapos ng 6 months, nakunan din ako dahil sa nervous breakdown ko ng mga panahong yun. Wala akong nagawa kundi ang umiyak dahil nawalan ako ng anak na ang tanging nag-uugnay sa aming dalawa ay nawala pa. Hindi ko alam kung anong kamalasan ang meron ako para mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Isama pa na patuloy pa rin ang pambababae ni Noy Noy. Marami nga nagsasabi sa akin na kung bakit nagtsatsaga ako sa buhay na meron ako, kung pwede ko namang iwan at talikuran na lang. At ang palagi kong sagot, mahal ko siya. Yun lang ang alam kong dahilan, kaya nagagawa kong magtiis. Ay, ba naman yan? Kalat naman dito. Parang kakalinis ko lang kanina. Teka, parang cellphone yun ni Noy Noy ah. Noy! Noy, may nag-text sa'yo. Baka naliligo. Sino ba yun? Kanina pa text ng text eh. Mabasa na nga, baka importante pa. Dina? Sino si Dina? Mabasa nga. Babe, nasaan ka na? Hinihintay kita dito sa bahay. Ano? Huwag mong kalimutan bumili ng gatas ni baby. I love you. Pinatawag mo ba ako kanina? Naliligo kasi ako eh. Ano ba yun? Bakit mo akong binato ng cellphone? Babe? Gatas ni baby? Anong panloloko na naman ang ginagawa mo sa akin, Noy, ha? Ano? Umamin ka! Huminahon ka! Huminahon? Paano ko hihinahon kung ganyan na nabasa ko sa cellphone mo? Paano ko hindi magagalit kung malalaman kung may babae ka na naman? Inanakan mo pa! G naman eh! Di ba noon pa man, sinabi ko na sa'yo na gusto kong magkaanak? Akala ko ba naiintindihan mo na yung gusto ko? Bakit ganyan pa rin yung reaksyon mo? At ako pa? Ako pa may diferensya sa sitwasyon na to? Ni wala nga akong kaalam-alam na may babae ka na namang nilalande. Ano ba, Noy, ha? Ano ba? Ay, pinagbigyan na kita eh. Pinatawad na kita tapos ganito na naman ulit yung gagawin mo sa akin. Ang masakit pa doon, may anak ka na doon sa babaeng yun. Uy, ano ba naman to? At kung sakaling gusto ka niyang kunin, sa tingin mo ba may magagawa pa ako? May laban ako? Nay, wala! G, anak lang ang gusto ko sa kanya. Yun lang. Ikaw pa rin naman yung mahal ko eh. Bakit hindi ko naman naramdaman? Bakit palagi mo nalang sa akin pinaparamdam na nagkamali ako sa desisyon ko bigyan ka na isa pang pagkakataon? G, hindi ganun yun. Maniwala ka sa akin, mahal kita. Kung hindi, bakit hinabol kita? Bakit pinilit kong humingi ng isa pang pagkakataon? Para may reserba ka kapag iniwan ka ng mga babae mo. Alam mo, siguro kaya mo ginagawa sa akin to. Dahil alam mong mahal na mahal kita. Na alam mong ikaw yung kahinaan ko. Wala kang takot na magloko dahil alam mong isang hingi mo lang ng tawa dito na naman ako. Si tanga na patatawarin ka. No, hindi ka naman natutuwa. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod, ha? Kasi ako, pagod na ako. G, please, huwag mo kong iwan. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, G. Ayoko na, Noy. Pagod na ako intindihin ang baliko mong dahilan. Kung gusto mong mambabae, huwag mo nang gawin dahilan to kung gusto mo magkaanak. Kaya naman kita. Yun na nga yung problema eh. Hindi mo ko kayang bigyan ng anak. G, lalaki ako. Gusto ko rin ng isang buong pamilya at hindi mo ako masisisi kung hahanapin ko isang bagay sa iba na hindi mo kaya ibigay sa akin. So, ang ibig sabihin,
Dahil sa hindi kita mabigyan ng anak, may karapatan ka na lukuhin ako. Ganun ba yun, ha? Yung pagkukulang ko, hahanapin mo sa iba. Noy, anong klaseng dahilan naman yan? Di alam kung nasa mali ako. Pero gustong-gusto kong magkaanak. Kung gusto mo talaga, sana kasama ako sa mga plano mo. Sana kinausap mo ako. Hindi yung gugulatin mo na lang ako na may anak ka na pala sa iba. Noy, hindi ko kaya intindihin eh. Hindi ko kaya tanggapin ang ginagawa mo dahil kahit balik-baliktarin mo man ang mundo, panloloko yung ginagawa mo sa akin. Kaya tama na. Tama na. Ayoko na. Pagod na ako sa'yo. G, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo kong iwan. G, hindi ko kaya. G, bitawan mo ako na. Bitawan mo ako. Pakawalan mo na lang ako. Pakawalan mo na lang ako kasi ang sakit-sakit na eh. Nahihirapan na ako. Ayoko sayangin ang buhay at oras ko sa mga kalokohan na to. Kung ayaw mo akong panindigan, bitawan mo na lang ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging masaya. Hindi yung palaging ikaw na lang. Hindi ko na yung pagmamahal. Di magbabago ako. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang yung gusto kong makasama habang buhay. Please, maniwala ka sa akin. Please. Popoy at Hasmin, sa ngayon ay nagsasama pa rin kami ni Noynoy. Habang si Ed naman ay bago na rin ang kinakasama niya na kaibigan ko rin naman. Hindi alam ng mga anak ko sa Surigao na may bago na akong kinakasama dito sa Davao. 5 months na rin ang baby ni Noynoy sa ibang babae niya. At hanggang ngayon ay marami pa rin siyang ka-text na babae na alam kong hindi hanggang pagkakaibigan lang ang nangyayari sa kanila. Gusto ko na siyang iwan pero hindi ko magawa. Kahit pa kasi sobra akong nasasaktan at nahihirapan ay mahal ko pa rin siya. Ano ba ang kailangan kong gawin, Popoy at Hasmin? Susundin ko ba ang gusto niya o ililet go ko na lang siya? Kasi wala namang pagbabago akong nakikita sa kanya. Sana matulungan niyo ako. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, G.
Oras natin mga kapamilya, 1:36 na po ng hapon. Oras, hatid sa atin yan ng Alaksan FR, Sound Cellular MX3 Coffee at hatid din sa atin ng Newsep at ng Tanduay. Alam mo, Asmin, ano na naman ang alam ko? Ang dami kong alam, Akala ko, wala nang lalampas pa dun sa pagkainis at sa pagkagalit ko. Lalo na nung Sabado ng gabi. Dahil? Nang manakawan ako. Actually, hindi lang ako. Ang maraming Pilipino. Nanakawan. Nanakawan tayo nung Sabado ng gabi. Kung di mo alam, nanakawan ka. Nang panalo kontra sa China. Napanood ko yan. Inis na inis ako noon. Pero dahil dito sa narinig kong storya ni G, lalo naman ako nainis. Pinaalala mo na naman Hindi dun sa mga sa mga naging partner niya, ha? Hindi ako naiinis doon. Naiinis ako sa kanya na mismo. Correct. Dito kay G, I'm sorry G, pero ang tanga mo. Tama. Alam mo, nung Sabado, speaking of Sabado muna, mamaya na yung kay G saglit. Doon muna tayo sa basketball. Diba nainis nga ikaw, nanakawan tayo. Ako doble ang inis ko nung Sabado. Bakit? Pumusta ka pa? Hindi naman, Popoy. Parang, kumbaga, kotang-kota na ako sa mga kamalasan, kotang-kota ako sa pagkabigo. Kasi unang-una yun nga, yung gilas na talo, tapos nag-cooking show pa. Oo, hindi naman natalo yun. Ano, diba? Pinatalo. Oo nga, pinatalo. Iba yung natalo Sa pinatalo. Okay, sige na nga. Pinatalo. Tapos, yun nga, ang FEU sa cheering squad, hindi na naman kami nakapasok sa top 3. Nakakainis. Naniniwala rin ako may luto ang nangyari. Charing! Nabuo ba yung nabuo ba yung formation na gano'n? Nabuo yung pyramid namin, huwag kang kumeme, pero ligwak pa rin kami sa top 3. Kaya ang sakit-sakit, Popoy. Kaya naman sa lahat po ng FEU community, ganyan po talaga. Mga Tamaraws. Sinasabi ko na kung ako ang ginawa niyong flyer, kung ako ang hinagis-hagis niyo. Wala na, joke time na yun. Ay, di sana nasa orthopedics kayo ngayon. Charot. Nagka-problema yung mga lifter. Okay, going back, baka naman ano mo pa na naman yan, mabad trip ako sa'yo. Hindi, tama na. Going back na lang dito, di na tayo mabad trip. Ayaw na po namin pinag-uusapan yun, yung mga nangyari nung Sabado. Lalo na nga sa pagpapatalo sa Gilas Pilipinas. Correct. Pero ang ganda ng laban nung first quarter Hindi na rin, wala na. Kumakatok na. Nahahalata na yung mga tawag, nahahalata na. Sino ba yung mga referee? Ano bang nationality ng mga referee? Merong Japanese. May Japanese. May Lebanese, tapos yung isa hindi ko alam. Kaya nga sabi sa labanan ng China at Pilipinas, doon daw magkakaalaman kung kanino mapupunta ang sprat list. So alam na natin, confirm sa China po talaga yon. Sige na. Sa inyo na lahat. Oo, paurong, may nakausap akong taxi driver. Yan, China na yan, paurong ng paurong, ha? Yep. Sabi nga, mamaya, pati Palawan, gusto na nila sa kanila na. Mahirap talaga, Asmin, kasi lahat na lang napepeke, pati panalo sa basketball napepeke. Ganun talaga Pero hindi, ang importante dyan, gayon pa man po, silver medal is still silver medal. Oo naman, palakpakan pa rin para sa Gilas Pilipinas, mga tapat lumaban. Correct, malaking check. At kahit ano pa mangyari, nasa second place man tayo, kasali pa rin tayo sa Rio. Diba? Tama yun, diba? Kasi, sa qualifier. Oo. FIBA qualifier. Oo, pasok pa rin tayo sa banga. Diba nga? My God! Nga lang, medyo mas matitindi na kalaban dun. Yun nga lang. Ayan, pero kayang-kaya ng Gilas Pilipinas yan. Tama. Ay, nako. Ito na muna, basahin natin ang mga reaksyon dito sa storya ni G. Kuya, ang tigas din ng mukha mong sabihin na mahal mo siya, pero niloloko mo. Nakakadismaya ka, kuya. Nakakagigil ka. Hindi ka ba marunong makontento sa isa? Ha? Ang kapal mo, kuya. Ang kapal mo. Ate, wake up. May taong deserving sa pagmamahal mo. Yan ang sabi ni Maki Love ng Paite, Laguna. Mula naman kay Carlo Dumaging, wag naman G, iba naman ito. Ayan, nakikita natin na nagkamali siya at basta-basta siya kung magdesisyon. Kasi si Ate G naghahanap lang ng pagmamahal na hindi niya gaanong nakuha sa pamilya niya. Masasabi ko lang, Ate G, hindi maitatama ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Pag-isipan mo muna ng mabuti ang isang bagay bago ka magdesisyon kasi para rin sa'yo yan. Bakit ka naman kasi nag-aabang pa? Kung hindi na nga maibigay ng pamilya mo yung pagmamahal na hinahanap mo, ba't di mo na lang mahalin yung sarili mo? Isa sa pagmamahal sa sarili mo ay you make the right decisions for yourself. Diba? Hindi yung isinisisi mo palagi sa iba. Hindi kasi nila ako minahal kaya kailangan talaga may magmahal sa akin. Of course not. Ako po, sa totoo lang, nung una hindi ako naawa kay Ate G. Diba? Bagkus naiinis ako. Ngayon naiinis pa rin naman ako. Actually, sabi ko nga,
naiinis ako na nagagalit sa kanya. Diba? Because kung meron man tama yung sinabi mo, magmamahal sa kanya, unang-una, sarili mo muna, diba? And ako, naawa ko sa kanya because I believe na you have a very poor personality. Nakakaawa ka, Ate G, kasi napakahina mo, sa totoo lang, na parang lahat na lang ng nangyayari sa buhay mo, lahat ng problema, magmula problema mo sa pamilya mo, hanggang problema mo dun sa drogista mong asawa, hanggang sa problema mo ngayon sa babaero mong asawa, alam mo, wala kang sinabi kung hindi, wala akong magawa. Hindi totoo yan. Kasi naniwala kang wala kang magagawa. Nagawa mo ngang magkamali sa mga lalaking yan, bakit hindi mo magawang itama yung pagkakamali mo? I hate it every time na nababasa ko sa sulat niya na wala akong magawa kasi ganito, wala akong magawa kasi mahal ko siya, wala akong magawa kasi natatakot ako baka hindi ko mabuhay ang mga anak ko. Ate, nakakaawa ka. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? 'Di ba? Nakakaawa ka kasi parang bukod sa hindi mo alam ang ginagawa mo, wala kang awa sa sarili mo. Diba? Alam mo kung anong dapat mong gawin. It just so happened na you don't have the guts, wala kang lakas na loob na gawin kung ano yung sa tingin mong tama. At huwag mong idadahilan na mahal mo yung tao kaya hindi mo kayang iwanan. Takot ka lang mag-isa. Yun. Diba? Takot kang mag-isa, takot ka sa inaakala mong walang magmamahal sa'yo. Kasi, diba, huwag ka maniwalang mahal ka ng lalaking yan. Hindi totoo yan. Hindi ka mahal yan. Baka ginagawa kang alam isa sa mga parausan niyang lalaking yan. Kasi kung totoong mahal ka niyan, re-respetuhin ka niyan, at hindi magiging kakulangan ang hindi mo pagkakaroon ng anak, pagbibigay ng anak sa kanya. Ate, matanda ka na, hindi ka na 15, 18 years old. Diba? Alam mo na kung nagsasabi ng totoo ang tao, kung inuuto ka na lang, binabahay ka lang o ano. Kaya magising ka, Day, ewan ko sa'yo. Yan, konting katalinuhan lang, G. At para sa mga katulad ni G, diba, na, patatawarin mo na naman kasi mahal mo. Alam mo, kapag ka nagmamahal ka, natural na darating sa punto na masasaktan ka. Pero kapag ka lagi ka na lang nasasaktan, ang tanongin mo na sa sarili mo, minamahal ka pa ba nung taong nananakit sa'yo? Correct. O baka naman ikaw rin mismo, you love the pain, di ba, na nararamdaman mo every time na masasaktan ka. Kapag yan na yung pananaw mo sa pagmamahal, yung masasaktan ako kasi nagmamahal ako, wala nang kwenta yan. Hindi ka na magiging masaya sa buhay. Pero kapag tinignan mo ang pagmamahal o ang pag-ibig na hindi ka masasaktan at aalagaan ka at pasisiglahin ka, well, that's true love. At saka, Ate G, alam mo, hindi ko masisisi si Noynoy kung bakit patuloy kanyang ginaganyan. Payag ka eh. Correct, malaking check. Payag ka sa ginagawa niya. Tsaka nakikita niya na wala ka rin pagpapahalaga sa sarili mo. Hinahayaan mo nga yung sarili mong utu-utuin ka ng lalaking yan, loko-lokohin ka ng lalaking yan. May papunta-punta ka pa sa terminal. Correct, ginawa palayas-layas pa. Ginawa mo pang dahilan na fully book. Kahit fully book, diba? Pagka ikaw ay aalis ka talaga. Kapag marunong ka manindigan, doon ka na lang, di ba yung iba doon na lang natutulog muna, nagpapalipas. Sinundo ka lang dyan ng lalaking yun. Ewan ko sa'yo, ate, ang kati-kati mo din eh. Sige, uwi na tayo. Maasim na ako. Love you. Diba? I love you too. Ay nako, Ate G. Alam mo, yan ang sinasabing, may mga tao talagang deserve yung mga ganyang eksena sa buhay. Ako hindi ko sinasabing deserve mo, pero ate, kung ano yung nangyayari sa'yo, huwag mong isisiyan kay Noynoy, kagagawan mo yan, ikaw guy. Yan, pumapayag. Diba? Kaya kung ako sa'yo, te, go get a life. Huwag kang matakot mag-isa. Pinanganak ka ng nang wala yung mga lalaking yan sa buhay mo. Diba? And maybe, diba, subukan mong sundin ang magulang mo. Kaya, diba yung sinasabi ng nanay mo na ipapakasal ka sa seaman? Nagawa mo nga magpakasal sa mga lalaking nanloloko sa'yo. Sa durugista. Sa durugista. Ayun, at least yun, seaman. Kahit sabihin mong hindi mo mahal, malay mo, matutunan mong mahalin. Kilalanin mo muna. Huwag naman din pagpapakasal naman din agad na para namang... Bigyan mo ng pagkakataon. Magpaligaw muna. Sabihin mo naman sa nanay, huwag naman kasal agad. Dahil ba limitado lang yung oras na nandito siya at kailangan na sumampa ulit sa barko? Kung talagang mamahalin ako niyan, magbibigay siya ng oras. Correct. Ayun, subukan mo makinig naman sa magulang mo. Huwag ka masyado nagmamarunong kasi ilang beses ka na umepic fail, ate, isa na lang bibinggo ka na jackpot ka na nga sa mga lalaki. Durugista, babaero, ano yung susunod? Mamamatay tao? Diba? Mamumugot ulo? Ay, Day, kapag doon ka napunta, Day, jackpot ka na talaga, Day. Sabi ko sa'yo, Day, bingo, sisigaw ka ng ganon. Ayan, at bago mapugutan, sige, anong bibigay muna, Hasmin? KKK, kambala, kobrang konyat, sagad hanggang bunbunan. Ganon, wapak na wapak.
Nako. Tigas kasi ng ulo mo. Mas tigas ng ulo. Ayan, kaya tuloy itong mga inyo. Ayan, kaya tuloy itong mga nakikinig sa karinderya diyan sa may tapat ng legislative office ng mga konsehal. Aba, halos sa mga kahiler Tapsilog. Happy listening po sa inyo sa Marikina City yan. Maraming salamat po. Kuya Roger Balili, thank you so much. Ayan, at happy listening din kay Julian Valiente at kay Clarice Austria. Ayan, ang pagbati galing kay Jeffrey Murao. At ay salamat din sa nag-gibsong sa atin nung masarap na laing, ha? Oo naman, si Ate Melinda Cruz. Ate Melinda, maraming salamat. Nakarating po sa akin ang laing na walang bawas. Di ko lang akala mo lang. Yun nga po, hindi ko lang, kasi parang may konting may konting natapyasan ng slide. Grabe ka naman. Yung gilid. Diba? Parang tinikman muna yata. Nagiliran. Tinikman ko baka kasi syempre kahapon ng umaga binigay sa akin. Nilagay ko sa likod ng sasakyan, ibinilid yung sasakyan. Ayan, tsaka ako naalalang i-ref. Ganon? Kaya check mo. So kapag umabsent po ako bukas, alam niyo na po ang nangyari. In-LBM po ako. Charing Keme. Joke lang. Masarap ang luto niyan siya. Ay, mamaya. Titirahin ko yun sa bahay mamaya. Thank you, Ate Mel. Thank you, Ate Mel. Oras natin mga kapamilya, 1:47 na po ng hapon at programang Dear MOR hatid sa atin yan ng EO Executive Optical at ng TGP The Generics Pharmacy. Para sa mga gustong lumiham, mag-share ng kanilang mga storya, very much welcome po kayo. At i-email nyo lang kami sa dearmor1019@yahoo.com. O kaya naman ipadala nyo po yan dito sa address na ito, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Lasmin. Susunod, programang playlist mo. Kasama ang may birthday ngayon. Totoo ba? Parang hindi ko nararamdaman ng mga pansit. Charing Ano ka ba? Siya nagpa-decorate dito sa siya ba? Siya nag-decorate niyan. Nakakaloka. China Pops. China Pops. Ano ba yan? Asa rin palapan? Ito nga yung Christmas tree. Kumakain ka ba ng Christmas tree? Hindi ako kumakain ng ganyan. Ito mga palawit na lang, kainin mo. Hindi naman ako ganun kagutom. Ano ka ba? Parang okay kending na. Malalaki yan. Okay na, te. Yan yung pakain ni China Pops sa'yo. Mga kapamilya ng Tabayaran, playlist mo kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR 101.9 My Only Radio for Life.